Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa ating YouTube channel na Tony Enzo Bunyog. Papanood rin po tayo sa ating Facebook page, Informador. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel na ito, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa ating Facebook page na ito, Informador, follow na po kayo. Lagi nyo na pong aabangan itong talakayang ito. Ang maganda dito sa talakayang kong ito, mga kabunyog, mahaba-haba ito. Mahaba-haba at saka ilang topics ang dinidiscuss ko. Kaya subscribe na po kayo at follow na po kayo. O mga kabunyog, ano ba naman tong mga DDS? Ha? Itong mga DDS, kasi, kumbaga, nagpapaano lang, anong tawag dyan? Yung satire. Ibig sabihin yung may mensahe kang gustong ipaabot sa patawang paraan, ha? Hindi yung masyadong seryoso, pero may message. Oh, satirical, satire. Yun ang ginawa nila Congressman Chel Jokno, si Congressman Sindanya, yung sa mga akbayan nito eh. Saka si Laila de Lima yata. Habang nasa kongreso sila, nagpa-picture sila, may hawak silang bag, Mary Grace Piatos na bag, tsaka mayroon silang hawak na hindi, may Mary Grace na bag, tsaka Piatos na 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 yung ano ba yun? Chichirya ba yan? Ha? Piatos. Oh. Tapos Mary Grace. Eh kasi alam naman natin ang Mary Grace, isang restaurant yan eh, Mary Grace. Tapos yung naman, yung Piatos naman, di chichirya yan. Chichirya. Oh. Ngayon, kumbaga nagpapatawa itong sina Chel Jokno, si Sindanya at saka si Laila habang nasa kongreso sa upuan nila, nagpa-picture sila. Oh, pinost 'yun. Eh ngayon, nagre-react ang mga DDS. Alam naman natin, pag sinabi mong Mary Grace Piatos saka Mary Grace at saka Piatos, ano 'yan? Yung Mary Grace Piatos, 'yan yung controversial na mga pangalan na ginamit sa confidential funds ni Sara na umano'y tumanggap ng pera. O naging mga yan eh, naging sentro yan ng mga biruan, noon pang kasagsagan yan. Nare-revive lang ngayon kasi nga may impeachment kay Sara. Eh, ito namang mga DDS, lalo na itong Regal Oliva ba ito? Attorney Regal Oliva daw ito. Pwede daw kasuhan o dapat daw kasuhan si Lajokno, ng may-ari ng Mary Grace, yung restaurant at saka ng kumpanya na gumagawa ng Piatos. Bakit? Eh kasi sinisiraan daw yung reputasyon ng pangalan ng Piatos at saka ng Mary Grace. Kaya dapat daw kung gusto ng mga may-ari niyan, kasi nasisira yung reputasyon ng Mary Grace Restaurant at saka yung Piatos na chichirya, yung gumagawa niyan, o di pwede nilang kasuhan itong sila Sindanya. Oh, kumbaga, ah, nasisira yung reputasyon ng mga kumpanya at ng mga brand na yon. Yung mga mga brand sa negosyo yan eh. Kumbaga dapat daw pangalagaan yung mga brand sa negosyo. Kasi Mary Grace, brand yan o pangalan yan ng restaurant, Piatos, pangalan yan o brand yan ng chichirya, dapat mapangalagaan yan. Kaya ang ginawaan niya nito nila Jokno, ginawang katatawanan, na insulto, di masisira ang reputasyon ng mga brand na yan. Mayroon anya yung krimen na pwedeng isampa sa kanila. Ay sa totoo lang, unang-una, ang purpose ba nila Jokno, nila Sindanya, nung nila Laila de Lima, sirain yung reputasyon ng Piatos at saka ng Mary Grace? Yung ba yung kanilang intensyon doon? Ha? Sirain yung Piatos at saka yung Mary Grace? Hindi naman yun ang kanilang intensyon doon. May ini-express sila doon o pinapaabot silang mensahe. Kaya pasok yun sa freedom of expression. Kasi nga, yung korupsyon
ni Sara doon sa kanyang confidential funds. Ginamit ni Sara doon ginamit nila Sara sa liquidation ng confidential funds. Mary Grace Piatos, ginagawa ngayong katatawanan nila Chelyok, no? O anong mali doon? Freedom of expression. Hindi naman 'yun para sirain yung Piatos at saka yung Mary Grace. Ha? Pagka sinabi mong parang sisirain yung reputasyon, ibig sabihin malisyoso yung intensyon mo. Wala namang malis doon. Doon naman yan. Ano yun? Kumbaga pabiro na walang intensyong Kailangan kasi may malicious intent ka. Malisyoso yung intensyon mo. Kumbaga talagang ang mo, sirain. O, halimbawa, kinakalat nyo, huwag kayong kakain itong piatos kasi ano pala to? Ah, mayroon pala ito, may na mas pala ito, nagkaka-cancer pala ang tao, magkaka-cancer ka pala. Kapag ang chance mong magka-cancer malaki ayon sa mga pag-aaral. Kahit hindi naman totoo, ayun, paninira yun. Yun ang malinaw, malisyoso yung intensyon mo doon. Pero yung ngayon, nagtatawanan nga, sus naman. Ito namang, hindi naman ganun lang kasimpleng bagay, kaso na naman. Lagi na lang yata kaso ang naiisip nitong mga DDS na 'to. Ha? Ano yan, eh, lagi na lang kaso ang nasa isip. Yung issue kay Sara Duterte sa impeachment, dinala na naman sa Korte Suprema. Wala na bang katapusan yan? Lagi na lang unconstitutional, unconstitutional. Itong ginagawa nila Congressman Chelyok, no, nila Congressman Sindanya, Congresswoman Leila de Lima, nagpapatawa lang naman eh. Lang yun, nag-i-express lang ng kanilang gustong ipaabot na mensahe tungkol nga dyan sa impeachment nila, yung corruption na yan sa confidential fund. Hindi naman para sirain yung Piatos or yung Mary Grace, yung mga brands na yan. Walang malis doon. Hindi malisyoso yun. Bakit na kakasuhan mo yan? Ay, ewan ko. Ha? Na lang ako. Actually, nung isang araw pa ito, nakalimutan kong gawing madiscuss ito. Pero nung isang araw pa yung kumalat yung issue na yan eh. Kakasuhan daw. Pwede daw bang kasuhan? Kaya may mga nagtatanong sa akin, Attorney, pwede ba talagang kasuhan sila Chelyok no doon? Sila Sindanya? Pwede, pero hindi naman magpo-prosper yan. Kasi wala namang malis. Wala namang malisya yun. Hindi naman talaga para sirain yung reputasyon ng Mary Grace, ng Piatos. Anyway, mga kabunyog, ito sa Pulse Asia Survey, 51.5% ng mga sinurvey walang tiwala kay Sara dahil sa korupsyon. Yan Kaya yung mga nagsasabi diyan na si Sara Duterte ay may tiwala ang tao, hindi naniniwala na may korupsyon, na corrupt ito. Hindi. Ito, Pulse Asia Survey na to ang lumalabas, 51.5% walang tiwala kay Sara. Actually, kahit kay PBBM din, ang survey naman kay PBBM, nagustuhan ng tao, may tiwala kay PBBM dahil dun sa kanyang anti-corruption na programa, yung niya, mahiya naman kayo. Sinaluduhan yon, sinuportahan ng mga tao. Pero may mga wala ring tiwala kay PBBM dahil parang yung mga dapat managot, hindi naman napapanagot. Siguro sila Romualdez yan, sila Bersamin, yung mga nasa gabinete niya or niya, executive. Yan yung kaya kumbaga kay PBBM, medyo marami ang may tiwala dahil nga doon sa kampanyang anti-corruption, siya ang nag-ano niyan, kumbaga mahiya naman kayo, sinusuportahan ng tao yon. Nandun yung tiwala sa kanya. Pero nawawala rin yung tiwala sa isang banda dahil nga parang yung inaasahan na maraming mapapanagot, hindi nangyayari. At yung mga officials ng ehekutibo, malapit sa kanya, hindi rin napapanagot. Yan nakakawala ng tiwala kay PBBM. Based yan sa survey ng Pulse Asia. Pero si Sara Duterte, talagang 51.5% walang tiwala. At ang dahilan ng kawalan ng tiwala, corruption. Talagang ang sa kanya, ang pinakamalaking issue kay Sara, corruption. Yung mga pagmumura niya, hindi pa masyado yung mga pagmumura.
yung pagwawala ni Sara hindi pa masyado yon. At yung pagbabanta sa Pangulo, medyo maano ang reaksyon ng tao sa survey pero ang mataas talaga ang negative na ano kay Sara ay corruption, 51.5%. Actually, kaya yung mga sinasabi na hindi wala namang naniniwala diyan na ano na corrupt si Sara, hindi. DDS siguro. Ganun ang tingin. Pero sa mga mamamayang Pilipino, sinurbey ng PulseAsia 51.5% walang tiwala kay Sara. Yan yung lumalabas sa survey At ang ibig sabihin niyan, hindi ganon kalakas si Sara sa 2028. Bakit? Kasi yung survey na yan, hindi pa pumuputok yung impeachment na trial at hearing Wala pa yan. Pag nag-hearing ang Kamara doon sa mga ebidensya at testigo, magsisimula na yan. Pag dumating pa sa Senado yan, lalo doon. Mahuhubad talaga yung mga ano kay Sara Duterte. May ipapakita diyan yung mga ebidensya, mga testigo, makukumbinsi ang sambayan ng Pilipino. Grabe pala talaga ito, si Sara, no? Yan yun. Kaya ngayon, yung sinasabi ng mga DDS na sigurado si Sara sa 2028, ngayon nga wala pang gumugulong na impeachment hearing sa trial. Trial kahit yung sa Kamara na Justice Committee na magpe-present ng mga ebidensya testigo April 14 pa ibig sabihin nung ginawa itong survey na to, wala pang epekto 'yon. Pero pag nagsimula nang i-present yung mga ebidensya diyan, salin kung ano-ano tungkol sa unexplained wealth, kung ano-ano pa, babagsak ang trust ang ano niyan, ang ni Sara. Kung ngayon 51% wala pa 'yan, hindi pa lumalabas yung mga ganyan. Pag lumabas 'yan, sad-sad 'yan. Kaya papaano mo ngayon sasabihin na malakas 'yan sa 2028? Alangan namang nagkakaroon ng impeachment, linalabas yung mga issue sa kanya at may mga ebidensya at resibo, tumataas pa siya sa rating. Natural pababa 'yan. Natural pababa 'yan. Kaya yung mga DDS na nangangarap, sabi nila si Sara ang pinakamalakas na kandidato sa 2028. Ito nga survey pa lang ng PulseAsia, wala pang 51.5% na for alleged corruption issues yan. Dahil yan sa issue ng corruption. Wala pang presentation yan ng mga ebidensya. Ganyan na. Kumbaga, naniniwala na ang 51.5% na corrupt siya. Wala pa yung presentation ng evidence. Kung nag-present na ng ebidensya sa Justice Committee, magsisimula ng lalo baka mag-60, mag-70 na yan. O 60. Pag nagdating sa Senado, ang mga depensa pa naman ng kampo ni Sara, question ng constitutionality, question ng due process, hindi naman lang nasasagot yung issue ng corruption Panay palusot Kaya, ano yan, yung survey rating na yan ng PulseAsia, malaki ang impact niyan. Kaya yung mga sinasabi ng DDS na malakas si Sara, nangangarap sila ng gising. Mag-plan B na sila. Di ba sabi ni Sara, dapat may plan A, dapat may plan B, dapat may plan C. Mag-plan B, mag-plan C na sila. Delikado na yan si Sara, makukonvict yan. Kahit hindi yan makonvict, durog yan. Durog yan dyan sa impeachment proceedings na ito na ginagawa. Sigurado yan. Mga kabunyog, babala ni retired Senior Associate Justice Carpio sa planong deal ng Administrasyong Marcos sa China. Kasi pumuputok itong proposal, plano na papasok daw ang Pilipinas sa deal sa China. Exploration deal. Ibig sabihin, kasunduan sa pag-explore, pag-develop ng West Philippine Sea. Yung mga langis diyan magkakaroon ng deal ang China at saka Pilipinas. Sa iba parang magandang pakinggan kasi wag nang mag-away ang Pilipinas sa China, magtulungan na lang na i-develop, i-explore, i-develop ang kinabang diyan sa West Philippine Sea. Kung mayaman yan sa langis at saka sa oil at natural gas,
Di i-develop ng China at Pilipinas, 'wag nang mag-away, pakinabangan na lang. Akala mo magandang tingnan, lalo daw ngayon sa panahon ng krisis. Pero nagwa-warning si retired Senior Associate Justice Carpio. Sa ideya na yan, yung mga joint exploration na yan, joint development ng West Philippine Sea, hindi yan ganyan kadali. Marami tayong malalabag na mga provisions ng Constitution yan. Ha? Tama yung yung babala ni retired Senior Associate Justice Carpio. Bagamat magandang pakinggan, bagamat parang magandang idea, pero maraming labag sa konstitusyon ng mga ideya diyan. Unang-una, para sa China, para sa China, kapag nakipag-deal ka sa kanila diyan sa joint exploration, ibig sabihin, nire-recognize mo na ang Pilipinas may right, sila may right din. Di-recognize mo na ngayon yung kanilang sovereign rights. Para wala namang sovereign rights diyan ng China kasi sa atin yan, exclusive economic zone natin yan. Tayo ang may rights na mag-explore, utilize, develop at utilize niyan. Wala tayong sovereignty diyan. Ibig sabihin pagdating sa criminal jurisdiction, political jurisdiction, wala. Pero yung paggamit niyan, pag-explore niyan, pag-develop niyan, tayo ang may sovereign rights diyan. Wala ang China. To the exclusion of China yan. Tapos ngayon papasok ka sa deal sa China. Parang sinabi mo niyan, pareho tayo may rights diyan, mag-share na lang tayo sa rights diyan, wag na tayo mag-away. O recognize mo na, kinilala mo na yung rights ng China diyan. Mayroong implication yan. Sana maano yan. Sino bang nag-a-advise sa Pangulo sa ganyang issue? Tama si retired Senior Associate Justice Carpio. Hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali. Ang pag-explore, pag-develop ng West Philippine Sea, mayaman sa oil, natural gas, hindi pwedeng joint exploration yan ng Chinese. Kasi parang nire-recognize mo na may sovereign right tayo dyan para explore yan at i-develop. Ang China mayroon din. Sige, mag-share na lang tayo, wag na tayo mag-away. Di na-recognize mo na yung sovereign right, yung rights niya dyan. Hindi tama yun. Hindi tama yun. Actually, nangyari na rin yan nung panahon ni Gloria Arroyo. Nung presidente si Gloria Arroyo noon, 2005, may tinatawag na Joint Maritime Seismic Undertaking, JMSU. Pumasok sa kasunduan, joint. Ano nga lang yun pag-survey pa lang, pag-mapa, minapa pa lang. Minapa. Hindi pa yun, hindi pa yun development. Minapa lang, iniskan ang ilalim ng dagat, sinurbey, kumbaga ginamitan ng radar, ng tiningnan, ano bang mga yaman ang nasa ilalim ng West Philippine Sea. Ngayon, 3 bansa ang pumasok sa joint, undertaking, joint Maritime Seismic Undertaking ang pangalan, JMSU. Ano yon? China, saka Vietnam, saka Pilipinas. Yung state-owned company ng China, saka yung state-owned company ng Vietnam, saka state-owned company ng Pilipinas, yung PNOC, nag-joint exploration, Maritime Seismic Undertaking. Si Gloria ang pumirma doon. Question yan, dinala yan sa Korte Suprema ng bayan muna nila Attorney Nery Colmenares. Lumabas yung desisyon, 2023 yata yun Kasi binibigay ko yan na case sa aking mga estudyante sa constitutional law. Kasi isang landmark ruling yan sa issue ng national economy and patrimony. Yung ating mga yaman na dapat pangalagaan natin, anong sabi ng Korte Suprema? Ang sabi ng Korte Suprema, hindi dapat pumasok ang Pilipinas sa joint maritime seismic undertaking sa bansang China at Vietnam. Mali yun. Hindi pwede yun. Kasi yung sinasabing maritime seismic undertaking, exploration na rin yun. Bawal yan sa sa konstitusyon natin. Bawal yun. Pwede kang maki-partner, joint venture, pero hindi sa estado ng China or sa estado ng Vietnam. Pwede, Vietnamese company na private, pero dapat, rin yun, hindi rin doon sa seismic undertaking, hindi pwede na malaki yung kanilang role doon. Tayo pa rin ang may control nun.
Dapat, hindi puwedeng pantay ang karapatan. Do'n kasi ang lumabas parang pantay yung karapatan ng Vietnam, ng China at ng Pilipinas. Hindi puwedeng gano'n. Kasi mayroon tayong ano, National Economy and Patrimony Provisions ng nationalist, makabayan pa ang mga probisyon natin sa Konstitusyong 1987 Constitution. Yun nga yung mga gustong alisin ng mga kongresista at senador. Gawin na yung ano tayo alisin na yung mga nationalist provisions. Ah, nationalist provisions tungkol sa ekonomiya, economic patrimony. Oh, mali 'yun. Kaya itong gagawin na naman na ito, itong pinaplanong ito ni PBBM, naa-advisean siya ng mali diyan. Kinggan niya itong advice ni retired senior associate Justice Carpio. Kaya lang si Gloria kasi noon, kaya yan pumasok diyan malamang doon sa JM issue na 'yon, minapa, sinurbey, minapa. Nakita ngayon ng China kung ano ang mga yaman na nandiyan sa West Philippine Sea, kaya hindi na tinatantanan kagagawa ni Gloria yan, yung ganong ano, scanning, in-scan yung ilalim, maritime seismic undertaking. Oh. Diniklara ng Korte Suprema na unconstitutional. Tapos ngayon mayroon na namang ganyan na no, undertaking na pinaplano, deal. Hindi dapat. Huwag kang makikipag ano, kinakamkam ang teritoryo mo, tapos makapapasok ka sa kasunduan diyan sa China. Mali. Dapat tayo na lang mag-develop niyan. May pera naman tayong pan-develop niyan Nasaan ang pera? Tingnan niyo yung pinag-uusapan na pera diyan sa flood control. Oh, flood control pa lang 'yan. Ilan ang nawalang pera diyan? Ibig sabihin ang dami nating pera. Oh. Tapos kailangan mo pang makipag-joint exploration sa China para lang maano 'yan? Mali, mali, maling-mali talaga. Kahit nga yung malampayan na dinevelop ng Chevron at saka ng Shell, dinevelop na yung malampayan actually kaya naman natin 'yan, gamitin lang natin yung pera natin sa tama. Ang problema kasi napupunta sa corruption. Oh, 'yan yung ano. Anyway, balik tayo dito, ah. Nababalita kasi parang papasok daw sa deal o joint exploration na naman si PBBM. Hindi, dineklara na 'yang unconstitutional ng Korte Suprema. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyo.